ang journey po ng bahay namin. Simula. Ayan. Nag-aasinta pa lang yan sa harap. Tinutulungan ng aking labor, ang aking mason. Maputi-puti pa siya dyan. Kahit pagod yan. Porsigido siyang matapos yung bahay namin para makalipat na kami. Hakot niya na, pala niya pa. Ayan na nga. Nakakailang patong na din sila. Sumunod naman yun sa likod naman. Inasintahan na nila yung nasa likod para masaraduhan na. Dahil unang-una nga, wala din kaming ganun kalaking budget para tagalan pa. Kaya kinausap namin si Kuya na maaari is madaling trabaho kasi wala kami talagang ibabayad sa matagal na trabaho. Salamat na rin at nagawa. Ayun na nga, bumili na nga kami ng mga bakal para sa bubong. Ayun si Kuya, inayos na rin yung tubig namin. Kahit kainit-initan, hindi nagre-reklamo yan. Ito na nga yung sumunod na araw, kinabit na nila yung mga bakal para mabubungan na kasi mahirap din kasing maghalo habang kakatirik-tirikan ng araw kahit pa paano maliliman yung harapan. Para habang nagpo-flooring sila nag-aasinta, malamig. Yan na nga, tinutulungan niya na rin magputol ng bakal yung nagkakabit para mabilis ang trabaho. Hindi na rin kami kumuha ng isa pang trabahador kasi nga wala na rin naman kami ibabayad. Kaya nagpupursitig talaga siya para matapos kahit napagod na siya. Saka gustuhan lang na matapos na yung bahay. Ayan, madami pang kalat niyan. Ayan na nga, meron na nga daw siyang bubong. Ito sa likod, kinabukasan niyan na diniretso na yun yung pag-aasinta dahil nga susunod na nilang yung bubungan. Inuna lang nilang bubungan yung harap para nga pag naghalo sila, hindi sila ganun naiinitan. Salamat na lang din at nasa lilim si Kuya. Diba? Yan. Dalala pa nga yung trabaho. Pinapakita niya ngayon yung winelding daw niya. Pinagmamalaki niya yung bintana ng tindahan. Ang ganda-ganda daw ng ginawa niya. Meron pa daw yung lakan. Kurang na lang yan sa pintura. Meron pang lalagyan ng padlock yan. Diba? Ito na nga yung nagpagawa kami ng Poso Negro. Kasi nga puno na rin yung Poso Negro doon sa harap. Kaya pinursige namin na maggawa na lang ng panibagong Poso Negro. At ito, isang araw lang ito ginawa. Natapos na rin yung lababo. Kinulang pa nga tayo sa tile trim. Dapat pala 3 ang nabili. Pero ang ganda-ganda na niya. Sumunod yan na sa labas na yan. Magkakabit ng gate naman. Ang gate. Ayan, meron na ang gate na kabit na nga. Ginawa yan ni Jericho, yung pinsan niya. Habang naggagawa ng gate, siya naman naghahakot ng panambak. Ayan na, pangalahati niya na nga yung panambak. Konting-konti na lang. At pasasaan ba't matatapos na din. Ayan na nga, diba? Ang ganda-ganda. Sasaan ba't matatapos na rin yan. Konting-konti na lang. Ito nga pala yung tinatambakan niya sa likod. Ayan, nagwe-welding si Jericho. Ayan namang ginagawa niya na yan ay para sa tindahan. Ito na yung CR. Tinatiles yung CR. Welding pa more.
Ito, pinagmamalaki niya yung kinabit niyang gripo. Oh, ganda-ganda daw ng gripo niya. Paano siya kasi yung hari ng lababo namin. Pati yung shower na kinabit niya, pinagmamalaki niya din. Gumagana na daw yung shower niya. Diba? Sarap maligo. Excited na siyang maligo dyan sa kanyang shower. Binigay lang pala yung shower na yan, kaya iba yung kulay dun sa gripo. Talagang gustong-gusto niya i-flex yung lababo niya. Gandang-ganda siya sa huhugasan niya ng plato. Diba? Kahit na puro ng kalat, konti na lang yan. Matatapos na. Yan na nga, excited na nga. Sa sobrang excited, kahit marami ng kalat, nililinis niya na yung lababo niya. Gusto niya na naghugas ng plato. Excited masyado. Diba? Ang ganda-ganda ng gripo niya. Sa lahat po kasi siya, paborito niya po talaga kasi yung lababo. Pag galing niya magtrabaho, diretso yan sa lababo para maghugas, magsaing, maglinis ng mga daily ng anak niya. Ganun po yan. Wala ka na siguro din mahahanap na ganyan na nagtrabaho pagdating diretso ng lababo. Para maghugas ng pinggan, magluto. Diba? Excited. Punas pa more. Gandang-ganda siya sa kanyang lababo. Diba? Sobrang kinis na yata ng lababo. Ayaw nang tigilan Sige pa more. Baka napapanaginipan niya pa yung lababo niya. Diba? Ang ganda. Ayan nga. Ayan. Patayin niya na yung camera niya. Flex niya pa yung kanyang lababo. Kahit makalat. Pinlex na naman niya yung CR niya. Ginawa na daw ng wall. Pasensya na kayo sa wall namin kung isang layer lang kasi kailangan kami budget. Siguro pag nakaluwag-luwag, madadagdagan namin yan pataas. Pero pansamantala, for isang patong lang muna. Pag meron na lang ulit na pera. Ang importante nagawa. Mahirap din kasing umupa. Ito na yung sa harap. Yung nagpipinish na ito sa harap. Ayan. Sabi ko bakit ganyan. Kulang. Kinapos daw yung kanyang simento. Dapat daw isa pang supot. Kaya sabi niya, bukas ko na lang gagawin. Yung kasunod. Kaya yan. Tirik na tirik pa na may araw. Agad-agad yan matutuyo yan. Dahil yan, kinabukasan nga, wala nang trabaho. Kung naglilinis na kami. Hinihintay na lang namin yung kuryente na kabitan. Tapos nun, maglilipat na kami. Ako na naman ang napagtripan niyang videohan. I-update na lang namin kayo kung sakaling nakabitan na ng kuryente. At para mabidyohan. Yan lang po. Salamat.